Ang mundo na ating ginagalawan ay puno ng kababalaghan. Dumarating ang mga nilalang na hindi natin inaasahang makakapagdulot sa atin ng lagim at panganib. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Aina at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming mag-anak sa pamilya ng naging bisita namin sa kasalan. Hindi ko na lamang po babanggitin ang mismong lokasyon na pinanggalingan namin. Taong 1996, nakatanggap kami ng telegrama mula sa pamilya ni Tio Pule na di umano ay iniimbitahan kami sa kasalan ng kanyang panganay na anak na si Efren sa susunod na linggo. Si Tio Pule ay kapatid ni Nanay Felicidad at ang pamilya nila ang mas malapit sa amin. Kaya kahit medyo may kalayuan ang kanilang lugar, ay pilit kaming pumunta sa kanila. Nakatira pa sila noon sa Bacolod at katulad ko, pati ng kapatid kong si Marvin ay nagbibinat at nagdadalaga na din ang mga anak ni Tio Pule na sumusunod sa pinsan namin si Kuya Efren. Bakasyon din noong mga panahong yun, kaya naman naisipan na din namin na lumuwa sa darating na linggo sa araw ng Huwebes. Sapagkat malayo-layong biyahe din mula sa aming pinanggalingan patungo sa Bacolod. Sa Sabado ang tinagdang araw ng kasal. Sabik na sabik kami ni Marvin at makikita na naman namin sina Perla, Biboy at Bimbola. Siguradong marami kaming mapagkukwentuhan, lalo na ang mga mapapangasawa ni Kuya Efren na balita namin ay ubod ng ganda at may taglay na kabaitan at kahinhinan. Bagay na bagay kay Kuya Efren na gwapo, simpatiko at masipag. Sumapit ang araw ng Huwebes at bumiyahe kami lulan ng barko. Matagal din ang biyahe namin at matapos sa barko ay sumakay pa kami sa bus at inabot kami ng kinabukasan bago nakarating sa Bacolod. May kalayuan pa ang bahay ni Tio Pule. Nasanayon ito at hindi pa ganoon kaunlad ang kanilang pamayanan. Payak ang kanilang pamumuhay pero masasabi ko na masaya at tahimik ang manirahan sa kanilang lugar. Sumakay kami sa tricycle at huminto kami sa tapat ng kanilang bakuran. Pagkababa namin ay sinalubong kami ni Tio Pule pati ni Tia Laarni kasama sina Biboy at Bimbol na halos tumangkad pa kaysa sa amin ni Marvin. Tinulungan nila kami sa mga dala naming bagahe habang masaya nga nagbabatian at nagkakamustahan. Walang patid ang mga halakhakan at balitaan ng bawat isa. Halatang-halatang sabik na sabik sa mga istorya sa matagal na panahong hindi nagkita. Namangha ako pagkakita ko sa bakura ni Tio Pule. Sa may gilid ng bahay ay marami silang tanim na mga pechay at mga talong. Meron din silang mga alagang manok at medyo lumaki na rin ang kanilang bahay. Ibang-iba noong mga panahong nagbabakasyon kami sa kanilang bahay na maliit at talagang hirap na hirap sila sa buhay. Marahil si Kuya Efren ang tumulong sa kanyang pamilya para maipaayos ang bahay at magkaroon sila ng kaunting negosyo. Nabalitaan namin na may maayos na trabaho at mataas na posisyon sa kumpanyang pinapasukan si Kuya Efren sa bahaging Caloocan. Kaya naman nakakapag-ipon na rin siya ng pera. Pumasok kami sa loob ng bahay at nagulat ako nang makita ko ang hindi pamilyar na muka. Ipinakilala sa amin ni Tio Pule na pamilya pala iyon ni Paulina, ang babaeng mapapangasawa ni Kuya Efren. Ngumiti naman ang mga magulang ng mapapangasawa ni Kuya Efren at mukhang mas bata ang edad nila kaysa kina Tio Pule at Tia Laarni. Kita ko rin ang palabiro sila at masayahin, kaya sa palagay ko ay magkakasundo-sundo sila, lalo na ang mga magulang ko. Dinala kami nila Tio Pule at Tia Laarni sa isang malaking kwarto at talagang kasyang-kasya kami mag-anak doon. Sa palagay ko ay guminhawa na kahit papaano ang pamumuhay nila. Lumawak at lumaki na rin ang espasyo ng kanilang bahay. Nakapagsadya sila
ng mga bagong kasangkapan. Nagpahinga muna kami mag-anak at hindi namin namalayang nakatulog na pala kami. Nagising na lang kami nang kumatok sa pinto si Tia Laarni at inaalok na kaming maghapunan. Adobong manok, pritong isda at sinigang na hipon ang ulam namin noong gabing yon. Hindi namin nasilayan si Paulina sapagkat ayon sa pamahiin ay hindi pwedeng magkita ang magkasintahan bago sila ikasal sa kasunod na araw. Kaya naman, ang nakaharap namin ay ang kanyang mga magulang at mga dalagit at binatilyong mga anak. Napuno ng halakhakan ang hapagkainan sapagkat mabiro at mahilig sa mga kwentong katatawanan ang mga magulang ng mapapangasawa ni Kuya Efren. Tuwang-tuwa sa kanila ang mga magulang namin at mukhang nagkakasundo pa sila at panay pa ang apir nila sa isa't isa. Nakita rin namin ni Marvin si Kuya Efren at medyo malaki na rin ang pinagbago ng itsura nito. Hindi na siya moreno, mapusyaw na ang kanyang balat. Mukhang binabagayan siya sa lungsod pero matipuno pa rin ang kanyang pangangatawan. Hindi na rin siya mahihain tulad ng dati na pangiti-ngiti lamang sa mga biro. Noon ay nagagawa na niyang makipagsabayan sa mga pagbibiro ng karamihan. Pagkatapos namin makakain ay nagkaroon pa ng sayawan sa may bakuran ng bahay ni Tiyo Pule kung saan dumalo ang ilang mga kabinataan at mga kadalagahan. Hindi na kami lumabas ng bahay na magpipinsan. Bagkus ay naglabas si Biboy ng isang malaking bote ng bira at inilagay sa tig-iisa naming mga baso. Pampatulog lamang namin iyon para mabilis kaming antukin. Nagkwentuhan kami ng mga kung ano-anong mga paksa hanggang sa mapapunta ang usapan kung paano nagkakilala sina Kuya Efren at Paulina. Hindi naman nahiyang magkwento si Kuya Efren at nabanggit niya sa nakilala niya si Paulina sa trabaho. Inireto sa kanya ng kaibigan niyang si Raymond si Paulina, kaya naman naglakas loob siyang ito ay ligawan. Batay pa sa kwento ni Kuya Efren, ay medyo konserbatibo si Paulina at noong una ay hindi basta-bastang sumasama sa kanya ng mag-isa. Kaya naman sa tuwing lumalabas sila ay kasama nila ang mga kaibigan at katrabaho. Kaya madalas ay nakakapanlibre si Kuya Efren sa mga ito. Pero hindi naman nagtagal ay unti-unti na rin niyang napapapayag si Paulina na sumama sa kanya na kumain sa labas na sila lamang daw dalawa. Wala naman siyang masamang intensyon sapagkat hindi siya ang tipo ng lalaki na nasusunggab kaagad sa babae. Malinis ang kanyang intensyon dito at napagkasunduan pa nila na hanggat hindi pa sila kasal ay mananatiling birhen si Paulina. Humanga kami sa tibay at katatagan ni Kuya Efren. Nakatiis siya na walang nangyayari sa kanila ni Paulina. Sumabat naman sa usapan si Bimbol. Nabanggit niya na kung siya ang may karelasyon na ganoon ay hindi niya napalalagpasin ang pagkakataon at talagang susulitin niya ang mga sandali habang kapiling ang kanyang nililigawan. Biniro naman siya ni Bimboy at sinabi pang tirador daw siya ng mga babae. Kahit daw yata bungi o bingot ay hindi nito sasantuhin basta't makatikim lang ng luto ng Diyos. Nabatukan pa ni Bimbol si Biboy kaya nagumpisa na kami maghalakhakan. Nagkantsawan at nag-asaran pa kami bago sabay-sabay na lumagok ng bira mula sa mga baso. Habang tumatagal ay pasarap ng pasarap ang aming kwentuhan. Namiss ko ang mga sandaling nagkakatuwaan kami magpipinsan. Natatandaan ko na huli naming pagsasama-sama ay noong kakatapos pa lang na ika-6 na baitang ng elementarya. Nagbakasyon kami noon ni Marvin sa Bacolod at habang nagkukwentuhan kami ng katatakutan ay biglang kumidlat at nawala ng kuryente. Nagsigawan kami magpipinsan noon at natakot sa kadiliman. Wala na rin naman kaming nagawa kung hindi ang matulog noon sapagkat puyat na kami kung hihintayin namin magkaroon ng kuryente. Habang nananariwa sa mga alaala ko ang nakaraan, hindi ko kaagad napansin
Nauubos na pala ang bira sa aking baso. Lumipas pa ang ilang minuto at nilagyan pa ni Perla ng panibagong bira ang baso ko. Walang ano-ano ay alintana ang aming pag-iinom nang makarinig kami ng ugong ng tricycle sa labas ng bahay. At kahit dumadagundong ang malakas na tunog ng speaker sa bakuran, ay napasulyap kami sa bukas na pinto at nakita naming may dumating na isang pamilya lula ng tricycle. Saglit na napadaan si Aling Marta na ina ni Paulina sa loob ng bahay kasama ang isang pamilya. Gusto namang lumabas sa gilid ng aming mesa si Tiyo Pule at binati si Aling Marta at tinanong kung sino ang mga kasama nito. Ngumiti si Aling Marta at sinabi niyang kamag-anak iyon ng kapatid ng kanyang ama. Inimbitahan nilang dumalo sa kasal at tutuloy sila sa kabilang bahay. Bumati sa kanila si Tiyo Pule at nagmagandang gabi naman kaming magpipinsan sa kanila, subalit parang bumigat ang pakiramdam ko noong mapagmasdan ko ang mga aura nila. Iba sila kung makatingin, tila tagos hanggang kaluluwa at ramdam ko ang kilabot sa aking buong katawan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ang lahat, pero noong makaalis sila sa may pinto ay saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi kami natagalan sa pag-iinom sapagkat nakaramdam na rin kami ng antok. Bandang 10:00 ay nagligpit na kami ng mga pinag-inuman at dumiretso na kami ni Marvin sa aming kwarto. Wala pa sa loob ang aming mga magulang at mukhang abala pa sa pakikipagkwentuhan sa iba pa naming mga kamag-anak sa labas ng bahay. Humiga ako sa kama at doon ko naramdaman ang matinding antok. Hindi nagtagal ay naalimpungatan ako at nakaramdam ng pag-ihi. Tinignan ko ang orasan sa dingding. Mag-aalauna na pala. Bumangon ako at napansin ko na katabi na pala namin sa kama ang aming mga magulang na panay ang paghilik. Maingat akong tumayo at lumabas sa pinto. Dumiretso ako sa palikuran at pagkatapos kong makaraos sa pag-ihi ay pabalik na sana ako sa kwarto nang makarinig ako ng mga kaluskos at mga yabag ng mga paa mula sa labas ng bahay. Napuno ako ng kuryosidad. Nagtataka ako kung sino namang taong gising pa sa ganoong oras, samantalang tapos na ang sayawan. Naisip ko na baka pinsan ko ang lumabas ng bahay. Napakamot ako sa ulo at dumiretso ako sa sala. Naglakas loob akong buksan ang pinto nang biglang bumulaga sa tagiliran ko si Marvin. Kamuntik na ako mapasigaw sa sobrang gulat. Akala ko ay atakihin na ako sa puso ng mga sandaling yon. Binatukan ko siya sa ulo at naiinis ko siyang tinanong kung anong ginagawa niya doon at hindi na lang siya matulog sa kwarto. Tumugon siya at naramdaman pala niya akong bumangon, kaya sinundan niya ako sa may sala. Bumuntong hininga ako at sinenyasan ko siyang tumahimik at buksan ang pinto. Bumulaga sa amin ang preskong simoy ng hangin doon sa may labas. Saglit akong nilamig pero hindi nagtagal ay nasanay na din ako. Napakaliwanag ng kabilugan ng buwan at napansin ko na may malaki palang bahay sa karatig din na bahay ni Tiyo Pule. Mukhang iyon ang bahay na pinatutuluyan nila ng mga ibang mga bisita, at mula doon ay nakita naming may lumabas na 2 babae at lalaki na nagmamadaling kumaripas ng takbo. Hindi nila kami napansin ni Marvin at nagulat kami kung saan sila pupunta. Sinarado naming mabuti ang pinto at manaka-nakang sinundan ang 2 tao sa labas ng bahay. Hinabol namin sila at napakalayo ng kanilang pinuntahan. Nakita namin silang nagtungo sa isang koprahan kung saan maraming tao ang kumpul-kumpul na nakapaikot sa isang pwesto. At para bang may ginagawa na hindi namin malaman kung ano. Nagkubli kami ni Marvin sa matatalas at matataas na damuhan at halamanan. Sumilip kami at nakita namin ang isa sa kanila ay lumingalinga sa paligid at para bang sumisinghot-singhot sa hangin na tila mayroong inaamoy. Naisip ko na baka inaalam niya kung may ibang taong nakapanood sa kanila.
Nagimbal kami magkapatid nang makita namin nanlilisik ang kanilang mga mata at napupuno ng dugo ang kanilang mga bibig. Matatalas din at mahahaba ang kanilang mga kuko. May nilalantakan silang ilang piraso ng mga manok. Sumagi sa isip ko ang mga alagang manok ni Tiyo Pule at hinala ko pa na baka ang mga manok na nilalantakan ng mga aswang ay walang iba kung hindi ang mga alagang manok ni Tiyo Pule, at siguradong kinuha nila ang mga iyon sa loob ng kulungan. Lumakas pa ang kabog sa dibdib ko nang masilayan ko ang pamilyar na mga mata ng isa sa kanila. Katulad ng mga mata ng matandang tila ina ng mga kasamahan niyang mga aswang. Siya ang babaeng katabi ni Aling Marta na pinakilala kay Tiyo Pule, at kung hindi ako nagkakamali ay sila ang pamilyang bisita ng mga kamag-anak ni Paulina. Tinakpan namin ni Marvin ang aming mga bibig at tumigil kami sa pagsilip sa mga aswang sa takot na baka makita nila kami. Hindi rin namin magawang umiba ng posisyon o tumakbo sapagkat baka mapansin nila kami, at ang masama pa ay habulin kami at pagpapapatayin tulad ng ginawa nila sa mga kawawang manok. Makalipas ang ilang sandali ay nagtangka kaming lumingon at sumilip, subalit wala na doon ang mga aswang. Tumayo kami at dahan-dahan kaming lumakad pa atras, at noong medyo nakalayo na kami mula sa kuprahan ay saka kami kumaripas ng takbo pabalik sa bahay. Pagkadating namin sa may bakuran ay walang katao-tao. Marahil ay nakabalik na sila sa loob ng bahay, pero napaka-imposible naman nun sapagkat napakabilis naman nilang makabalik mula sa kuprahan. Saglit kaming nagpahinga ni Marvin. Namahinga kami at hinintay na makabalik sa normal ang tibok ng aming mga puso. Pagkatapos ay nagmamadali na kami pumasok sa loob ng bahay at sinarado mabuti ang pinto. Maingat kaming kumilos patungo sa kwarto at halos hindi kami lumikha ng ingay upang hindi maistorbo sa pagtulog ang aming mga magulang. Hindi ako nakatulog ng gabing yon sa kaiisip. Hindi ko sukat akalaing makakakita kaming magkapatid ng aswang, at malapit pa talaga sa bahay na tinutuluyan namin ang mga ito. Kinakabahan ako at hindi mawala-wala sa isip ko kung paano kinain ng mga mag-anak ang ilang laman loob ng manok. Nakakadiring isipin at sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata ay nakikita ko ang mga imahe ng mga mag-anak na aswang. Sumikat na ang araw. Pupungas-pungas akong bumangon sa kama at talagang kulang na kulang ako sa tulog, pero kinakailangan ko talagang tumayo at maghanda sapagkat niyugyug ako ng nanay ko at inutusan na ring magligpit ng mga ginamit sa pagtulog para makapaghanda na sa darating na oras ng kasal ni Kuya Efren. Nagmadali kami nag-almusal at nagsipagbihis sapagkat sa ganap na 11:00 ang kasal sa simbahan. Noong maganap ang seremonya ng kasal ay kapansin-pansin na wala doon ang presensya ng pamilyang aswang. Siguradong takot sila sa kapangyarihan ng Diyos, gayon din sa binditadong tubig, kaya hindi sila nagpakita sa loob ng simbahan. Natapos ang seremonya sa kasalan at dumiretso na kami sa bahay para sa pananghalian. Napakaraming handang mga putahe, lutong gulay, at naghanda na rin ng malaking lechon. Maraming bisita ang dumalo at kumain. Nasa mahabang lamesa na kami noon nang matanaw ko sa di kalayo ang mesa ang pamilya ng mga aswang na dinalhan ng mga pagkain ng mga tagapagsilbi. Kinabahan ako at napansin ko na malilikot ang kanilang mga mata. Iba pa ang mga bisita na parabang natatakam silang mapagmasdan ang mga ito. Lumihis ako ng tingin sa mga pinsang ko at nagsimula na akong kumain. Inilihis ko ang aking paningin sa kanila at nagpakasaya ko sa mga aktibidad pagkatapos ng tanghalian. Hindi nagtagal ay lumapit sa amin si Tiyo Pule at kita ko ang inis at lungkot sa kanyang muka. Tila natalo sa sugal. Tinanong siya ni Tatay Diego kung anong problema at nasabi nito na nawawala ang kanyang 4 na alagang manok. Hindi niya malaman kung sino nagnakaw ng mga ito at kung paano ito nakalabas sa kulungan.
Nagkatinginan kami ni Marvin. Bigla kaming kinilabutan pero naglakas loob akong magtapat. Subalit, dumating noon ang bagong kasal at pinatagay ng alak si Tiyo Pule kaya hindi ko na magawang sabihin sa kanya ang totoong nangyari sa mga manok. Inakala namin ni Marvin na doon na natatapos ang lahat ng nakakatakot naming karanasan. Subalit hindi pa pala. Natapos ang kasiyahan noong bandang mag-aalas 5 at napansin naming isa-isa na namang nawawala ang mga miyembro ng misteryosong pamilya, kasabay ng iba pang mga bisita. Pasimple namin sinundan ni Marvin ang huling dalagitang lumabas ng bakuran at sa pagkakataong yun ay nagbaon na kami ng asin ni Marvin. Inilagay namin ito sa aming mga bulsa. Napansin kaming lumabas ng bakuran ni Perla. Kaya dali-dali siyang sumunod sa amin at tinanong kung saan kami pupunta. Subalit may kalayuan na rin ang aming narating kaya hindi na namin nagawang sagutin ang mga katanungan niya. Lingid sa kaalaman namin ay nakasunod pala sa kanya ang aming mga magulang. Napuno din sila ng kuryosidad kung bakit tumatakbo kami at anong sinusundan namin. Nakarating kami sa bahagi mapuno kung saan natagpuan namin ang mga mag-anak na pinagtutulungang habulin ang isang sugatang dalaga. Paika-ika na itong maglakad at pagod na sa pagkilos. Nabag kami sa kanyang kalagyan. Lalo pa't malapit na siyang mahablot ng isa pang mga binatilyo at unti-unti nagbabagong anyo bilang mga aswang. Sumunod kami ni Marvin sa kanilang direksyon at doon ubod lakas na pinagsisigawan ang mga mag-anak ng aswang habang dinudukot sa aming mga bulsa ang mga nakatagong asin. Napukaw ang kanilang atensyon at nakita namin nanlisik ang kanilang mga mata sa amin. Sinenyasan ko na rin na tumakas ang babae subalit balak pa siyang sundan ng isa pa sa mga aswang. Pero binalaan ko siya na kung hahabulin at papatayin niya ang babae ay mapipilitan akong hagisan siya ng asin. Nagpakita pa ng katigasan ang mga aswang at sinubukan niyang sunggaban ang babae kaya napilitan akong hagisan ng asin ang isa sa kanila. May isang aswang ang nadampian sa braso at umangil siya sa sobrang sakit. Nagalit ang mga kasamahan pa niyang mga aswang at binalak nila kaming sugurin kung kaya't naghanda kami habang nasa mga palad namin ang asin. Maya-maya ay narinig namin ni Marvin ang mga tinig na aming mga magulang. Natigilan ang mag-anak na aswang at tila gulat na gulat sila sa kanilang mga nakita. Hindi nila magawang makasulong patungo sa aming kinatatayuan. Naguluhan ako kung bakit bigla na lamang silang natigilan. May kung anong puwersa ang nagtulak sa kanila para masindak sila. Lumingon kami ni Marvin at nakita namin na dumating si Perla kasama ang mga magulang ko. Partikular na si Aling Marta at Tiyo Pule na may mga dalang armas na pangontra sa mga aswang. Lumapit kami sa aming mga magulang at tinanong kung paano nila nalaman na nagtungo kami sa lugar na iyon at kung bakit kasama nila si Tiyo Pule, pati si Perla at Aling Marta. Ipinaliwanag ni Nanay Felicidad ang lahat. Batay sa kanyang mga pahayag, napansin nilang hinahabol kami ni Perla kaya naisipan nila kaming sundan pero bago sila magpatuloy ay bumalik si Nanay Felicidad sa bahay upang ipaalam ang tungkol sa paghabol sa aming magkakapatid kay Tiyo Pule sapagkat masama ang kutob niya na anumang magaganap doon. Binalikan niya si Tiyo Pule sa kasalukuyan na nagkukwentuhan si Aling Marta at napag-usapan nila ang mag-anak na inimbitahan na sa kasalan na bigla na lang nawawala sa bakuran ng bahay. Niyaya ni Nanay Felicidad ang dalawa at nasabi niya na baka nasa peligro ang buhay namin. Malakas kasi ang pakiramdam ng nanay ko at kahit kailan ay hindi siya nagkakamali sa kanyang mga kutob. Noong nalaman iyon ni Tiyo Pule ay pasimple siyang kumuha ng itak sa loob ng bahay at tumaan siya sa gilid kung saan walang mga kamag-anak ang nakakapansin sa kanyang presensya. Nang makarating siya sa kinatatayuan nila Nanay Felicidad at Aling Marta, ay saka pa lang sila lumakad patungo sa lugar na tinatahak ni Perla.
Pagkakita ni Aling Marta sa anyo ng mag-anak na aswang, ay tinanong niya ang mga ito kung kailan pa nila itinatago sa kinakapatid ng kanyang ama ang tungkol sa kanilang mga pagkatao at kung may nabiktima na ba sila sa lugar na iyon. Tumugon ang ina ng mag-anak na aswang at nasabing matagal na ring alam ng kinakapatid ng ama ni Aling Marta na pamilya sila ng mga aswang. Balak sana nilang ipagamot subalit tumanggi ang kanilang mag-anak. Nabanggit din niya na may kamuntik na silang nabiktima na dalaga ngunit nakatakas ito pero mas marami ang nabiktima nilang mga manok noong nakaraang gabi. Nagimbal si Tiyo Puli at dahil doon ay sumulak ang galit niya. Kinuha niya ang itak at pinagmumura ang mag-anak at balak sana niyang sumugod subalit napigilan namin siya ni Marvin at pinakalma siya ni Perla, maging ang aming mga magulang. Nakiusap ang ina ng mag-anak na aswang kung maaari ay hayaan silang mabuhay at nangangako na aalis sila sa gabing iyon at hinding-hindi na magpapakita pa. Humingi din sila ng tawad kay Tiyo Puli sa pagkakapatay nila sa mga alagang manok nito, gayon din kay Aling Marta na nagawa nilang kahihiyan. Pumayag naman si Tiyo Puli na umalis ang mag-anak basta't walang sino mang masasaktan o mapapatay sa kanyang pamilya. Pinatawad din sila ni Aling Marta at kita ko ang awa sa kanyang mga mata. Kumaripas ng takbo ang buong mag-anak at nagsipagtalunan sila sa mayayabong na halamanan at doon naglaho. Nakahinga kami ng maluwag sapagkat nakaalis na ang mga aswang. Maya-maya pa ay niyaya na kami ng aming mga magulang na bumalik sa bahay at natapos na ang kasiyahan sa bakuran. Umalis na din ang ibang mga bisita. Sumama kami sa kanila ni Marvin at bumalik kami sa bahay. Pagkadating namin ay ipinaliwanag namin sa lahat ang buong naganap. Medyo kinilabutan ang mga kamag-anak namin lalo na ang bagong kasal. Pero hindi naman nagtagal at nakapanatag na rin ang kanilang kalooban sapagkat nawala na ang mga aswang. Kinuha ni Tiyo Puli ang malaking bag na dala ng mag-anak at itinago sa isang sisidlan kung saan hindi na nila ginalaw iyon. Medyo naiinis pa rin siya sa sinapit ng kanyang mga alagang manok, ay hindi naman siya nagtanim ng galit kay Aling Marta sa pagdadala ng mga kamag-anak na aswang sa kanilang bahay. Hindi rin naman nito alam na mga aswang pala ang kanyang mga dinalang bisita. Kinabukasan, nagumpisa na kami mag-impake ng mga gamit. May nabilitaan kami sa ilang residenteng napadaan sa bahay ni Tiyo Puli. Ibinalita nila na may napatay palang isang aswang sa may aplaya at mukhang napahiwalay pa ito sa mga kasamahan niyang aswang. Wala naman itong nabiktima marahil sa kamalasan ay inabot ng mamamaslang ng aswang at napatay. Ang naturang aswang ay isang binatilyo na nasa 14 hanggang 15 anyos ang edad. Duda namin ay miyembro iyon ng pamilyang aswang at posibleng siya ang naabutan ng isang magaling na mamamatay ng aswang kaya siya ang napuruhan. Pasalamat na lang kami at tumupad sila sa usapan na aalis na at walang ibang nadadamay pa ng mga tao sa aming pinanggalingan. Matapos naming malaman ang balita ay nagpatuloy na kami sa pag-iimpake ng aming mga kagamitan. Hindi pa kami umaalis sa araw na iyon sapagkat humiling pa ang pamilya ni Tiyo Puli na manatili pa kami ng isang araw para naman makapiling nila kami. Matagal-tagal pa kasi ang kasunod naming reunion at magiging abala na naman kami sa araw-araw na gawain. Kaya naman pinagbigyan siya ng aking mga magulang at nagkasama-sama pa kami ng mga pinsang ko. Nakakwentuhan din namin si Paulina at nakita namin marunong siyang makisama sa amin kahit malayo ang agwat ng edad namin sa kanya. Nag-inuman pa ang aming mga magulang, tiyuhin at mga tiyahin, partikular ang mga magulang ni Paulina. Gabi na din sila nang makatapos sa kanilang mga pagkukwentuhan at kasiyahan. Sa kasunod na araw ay maaga kaming nagpaalam sa pamilya ni Tiyo. Gayon din sa iba pa naming mga kamag-anak. Lubos ang pasasalamat ng aking pamilya sa kanilang mainit na pagtanggap sa amin, pati na rin sa maayos nilang pag-aasikaso.
Bago pa sumikat ang araw ay nakarating na kami sa terminal at sumakay kami ng bus. Baon namin ang mga hindi malilimutang karanasan sa kasalan ni Kuya Efren. Mula sa engkwentro ko sa aswang ay napagtanto ko na hindi talaga maiiwasang may makikilala tayo sa ating mga buhay ng mga kampon ng kadiliman na magdadala sa atin ng matinding hilakbot. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho na ako sa aming lugar, samantalang si Marvin ay nakipagsapalaran sa malayong probinsya at paminsan-minsan na lang na bumibisita sa amin kasama ang kanyang pamilya. Kasama ko pa rin ang mga magulang ko at sila ang katuwang ko sa pag-aalaga sa aking mga anak habang nasa ibang bansa naman ang aking asawa at nagtatrabaho. At dito na po natatapos ang kwento. Maraming salamat po sa pagpili at pagtatampok ninyo sa ibinahagi ko pong karanasan sa inyong programa. Hanggang sa muli.